Traumatized ang bata. Oh. Pinipilit itago ng GMA pero lalabas at lalabas pa din yan. Gusto nila internal na lang. Pero ayun na nga, gagayang dalawang bading. Napagkamalang pabuking yung bata. Nabuntis ni Pasig Mayor Vico Soto, si Atasha, yung anak ni Aga Mulak na 1 buwan na raw buntis. Ha? Hatiin natin sa grupo kasi mukha kayong mga langgam. Sige, i-bash nyo lang kami ng i-bash. Ay! Kahit i-jeep nyo kami. Napanood ko talaga yan. Saan mo ba napanood yan? Bakit ka dumadaan sa camera, Jexo? Ha? Tinan mo yan, binreading pa natin yan kanina. Ha? Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga link. Hindi ko si Mama Loy. Ito po si Ate Brenna. At ito naman po si Papa O, si Uncle niya. So, ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na, dali. La 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 la, Ichichika na namin, dali. Isa pa! Mamaya ba yan? Uy, nakakaloka ito. Ano na? Alam nyo, pasensya na kayo. Parang kami na yata talaga yung patron ng mga manites. Kami yung tinatanong. Oo. Oo, gaano raw katotoo yung nangyari sa after gala ng GMA7. My God. Ito ano lang natin dahil madalas tumutumbok itong si Alt Inday Badiday sa Twitter o sa X. Oo. O bago ang lahat, basahin mo muna, Loy. Ano ba yung ETU? Eto na nga, Nay, nasa sulat. Bata. Ay, bata? Basa. Meron siyang blind item. Ang sabi niya, aspiring actor na si S.A., anak ni actor N.M., pinagsamantalahan ng 2 baklang may mataas na katungkulan sa GMA after the gala. Kwento ng aking source. Tong 2 bakla na to, pinapunta sa room nila si S.A. Tapos, ewan kung anong pinatira para mahilo yung bata. Sabay hinalay. Kwento niya, buti ka mo, may kumatok at nag-deliver ng wine. Kaya tumakbo ang bata palabas. Mama Loy, Oh. para ka naman Serex magbasa. Aluman. Galing sa abante, no? Uy, nakasulat lang yun, hindi naman siya nagsasalita. Oo. Traumatized ang bata. Pinipilit itago ng GMA pero lalabas at lalabas pa din yan. Gusto nila internal na lang. Pero ayun na nga, gagayang dalawang bading. Dagdag chika ng aking reliable source, pinapunta pala ng 2 bading si S.A. sa kanilang hotel room. Eh syempre, wala namang mali siya sa bata dahil tito-tito nga, di ba? Para sa walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Bukas ang Alt Inday Badiday para sa mga sangkot sa nasabing issue. Nakakaloka yan, ano? Unang-una sa lahat, wala tayo dyan, no? Oo, at tayo ay nakadepende lamang sa ating binasa. Pero syempre, meron nga akong nakuhang lead. Gusto mo yung lead? Yes. Oo, parang investigasyon, ano? Yes. Oo, parang may, sana hindi totoo yung nagbalita sa akin na parang totoo ito. Sana nga hindi totoo. Kasi syempre, kung paninira lamang ito, kawawa naman yung 2 bading. Oo. Kaya lang nga, yung iba kasi, talagang dinidare tayo na i-discuss yan. O, ayan, may mga comments dyan na i-chika mo na dali, OG. Tapos, ano pa tayo? Tinatag tayo na baka daw pwedeng i-discuss natin ito. Just, ayan na po, i-discuss namin ito sa inyo. Pero ang nakuha lang naming lead ay, yun nga, tulad ng sinabi rito, ay internal, ay pinag-uusapan ito. Oo, para hindi na ito magkaroon pa ng kasuhan. Oo, pangit naman kung sasabihin natin sana maayos, hindi naman tayo nasa lugar ng bata. Hindi ganun kasimple na mag-wish kayo na sana maayos pero hindi ako maayos.
Di ba? Kasi sensitibong issue to na Oo, di ba? oo. Kung sinasabi dito na traumatized yung bata, yun nga. Yun nga yung nakarating sa amin. Traumatized nga daw yung bata. Oo. At hindi lang natin alam kung anong aksyon ang gagawin ng tatay dito. Kuya, sino ba yung dalawang bading? Ba't ang likot ng mata mo? Darling, hindi kami nakatandaan mo, hindi kami nakasama sa gala. Parang sa atin siya tumitingin na. Tinatanong ko nga, kuya, O, sino so ba yung palpaling ko dalawa? yung pagmumukha mo. Saan ka nakatingin? Wala nga kami doon sa gala. Oo. Sino nga, kuya? Siyempre, binanggit din sa atin ang pangalan. Non-showbiz nga ito. Sila ay nasa production ng GMA. Oo. Pero, siyempre, kung ako yung magulang niya at kung totoo man ito, I won't take this sitting down. Talagang a-action ako. Kasi sa akin, kailangan magbayad sila. Not necessarily money, kundi magbayad in terms of what? Dapat matanggal sila sa trabaho. Kung ako to kung ako yung magulang nito at nagsasabi ng totoo yung aking anak. Hindi ko nang pagdududahan kasi anak ko. Dapat matanggal na sa trabaho. Dapat kasuhan at magkaroon ng hustisya. Makulong sila at magbayad sila ng danyos. At dapat, mapaskil ang mukha nila. Kung ako yung magulang, Bakit, Nay? Ano bang nakarating sa'yo? Ano bang naging aksyon? Ang nakarating sa akin, parang yung isa matatanggal sa trabaho at yung isa, hindi. Ay? Ang binigay daw na rason na nakarating lang naman to sa atin. Pwede naman nila tayo i-correct. Na ang binigay na rason nung mga bading daw, akala nila pa-booking daw yung guy. Sinura Unor? Gaga! Tama naman, seryoso na tayo. Anong guy? Ikaw talaga. Oo, parang napagkamalang pa-booking yung bata na hindi naman. Yung bata kilala naman ng dalawang executive, kaya bakit yun ang irarason nila during the meeting with the dad and the upper management? At kahit pa sabihin kunwari na pa-booking yung bata, dapat bang patikimin ng illegal substance? Hindi pa ba sapat ang wine lang as per my source? Yung bata na yun, nag-workshop sa akin yan. In fairness, napaka-marespetong bata. Oo. Kaya nagtataka ako, bakit ginanon yung bata? Kasi nga yung bata pinapunta. Sa bata naman, walang mali siya kasi mga tito-tito nga niya yan mga, di ba, yung parang mga kahit bading yan, syempre, laki naman sa showbiz yung bata. So, sa kanya, walang mali siya. Yung pagtungo niya dun sa hotel room. Oo, ganun ang nangyari. Kasi inimbita siya telling him sa text na andun pang ibang creative sa room. Tapos pagdating doon ng bata, yung dalawang gay executive ang kanyang nadatnan. Nakalagay nga dyan, buti na lang daw may kumatok para mag-deliver ng wine na in-order. Kaya yun daw ang kinuhang pagkakataon ng bata para makatakas. Ayaw naman natin i-judge yung mga bading na sangkot dito. No? Oo. Siyempre, hindi naman din natin alam, baka nandun sila sa spirito ng alak. Diba? Iba naman ang behavior sa hindi nakainom sa nakainom. Alam mo yan, Loy, kasi ma-red horse ka. Uy! Nay! Bakit ako yung nadamay doon? Yung red horse, minsan pale. Diba? Oo. So anyway, sana nga ma-resolve yan. At sana naman ay kung magkakaroon ng hustisya yung bata, ibigay yung nararapat talaga na hustisya na gusto ng bata na makamit. Feeling ko rin naman, hindi naman to tutulugan. O basta uupuan na lang ng GMA. Ito yung mabibigyan din nila ng aksyon, di ba? Para magkaroon ng hustisya yung bata, kung mapapatunayan na yung bata nga ay feeling niya na violate ang kanyang pagkalalaki. Since nanganganak ang iba't ibang anggulo, isisingit na rin natin yung lumabas na balita sa PEP na nakausap ng kanilang correspondent ang isang inaakusang bading at ayon dito ay mabigat ang paratang ng bagets. Pero walang paliwanag kung ano ba ang totoong naganap sa pagkakaalam ng isang ito na sangkot sa issue. Sana ay may paliwanag din ng dalawang gay executives
kung bakit dini-activate nila ang kanilang SOCMED account at bakit nananahimik sila sa mabigat na paratang ng pangahalay na di umano'y sinamahan pa ng illegal substance ng isa sa dalawang bading. Samantala, nagpahayag naman ng GMA7 na naghihintay lamang sila na mag-file ng formal complaint mula sa artista maging sa mga sangkot na dalawang executives na ayon sa GMA, mga independent contractors ito. Kaya lumabas din ang mga komento sa X app na dating Twitter na may handle na Tsaka Puso. At ang sabi, independent contractors na lang ngayon pero noong 2021, proud silang ipakilala ang kanilang GMA Drama Creative Consultants. Okay, sabi nyo maging ang controversial vlogger na si Sian Gasa ay sumausaw na rin sa issue at ramdamang malasakit nito sa young actor. Samantala, naglabasan na sa mga comment section at sa mga post ng mga marites sa X na si Sandro Mulak ang tinutukoy. Kaya naman sa post ng ama nitong batikang aktor na si Nino Mulak ay nagbanta ito ng inumpisahan nyo, tatapusin ko. Sino kayang pinariringgan ni Nino? Mukhang ididimanda ng mag-amang Nino at Sandro ang dalawang gay executives, lalo pat naapektuhan ng mental health ng batang aktor na laging naalala ang pinagdaanan sa mga kamay ng dalawang gay executives di umano. Hanggang saan kaya aabot ito? Hihintayin pa rin ng publiko ang paglanta ni Sandro at ng dalawang executive para ibigay ang kanilang panig sa issue. Anyway, hintayin na lamang natin kung ano yung magiging aksyon dito ng GMA, no? At nasisiguro ko naman na hindi nila ito kikilingan at hindi nila poprotektahan yung mga may sala. Magbabalik po ang labas. Uy! Naya OGD showbiz. Sorry. O anyway, isa pang issue na ito, no? Mukhang mainit na pag-uusapan ito, Loy. Dahil maraming vloggers ang nagbalita nito sa kanilang YouTube account. Oo, manay. Na nabuntis ni Pasig Mayor Vico Soto si Atasha, yung anak ni Aga Mulak na 1 buwan na raw buntis. Isa pang issue na niregaluhan ni Vico Soto ng mamahaling sasakyan itong si Atasha Mulak. At bukod doon ay niregaluhan din ni Vico Soto ng singsing si Atasha Mulak. At handa nang magpakasal ang dalawa. Kailan? Totoo ba yan, Nay? Anong sabi ni Papa Aga? Ayun na nga. Sinasabi doon sa vlog na boto daw si Aga Mulak kay Vico Soto para kay Atasha. Ay, teka lang, Nay. Nakagaling mo lang sa taping ang The First Family. Kung saan ikaw ay guest. Nakausap mo ba si Atasha? Nakausap ko si Atasha. Anong sabi? Kailan na yung kasal? At eto na nga, nilinaw ni Atasha Mulak ang tungkol sa kanila ni Vico Soto. Anong sabi? Eto po. Ay, wala pa lang. Nakausap ko lang. Wala pa lang. Akala ko kung ano na nangyari kay Atasha. Basta ko, ba't nagkaganyan si Atasha? Hindi si Atasha. Siya si Atake. Atake Mulak. Kakaloka ang luma ng hairstyle. Di ba? Kakaloka. Atake. Hindi sa puso, Saan? Sa nguso. Yung nguso ng lola mo. Di ba parang hindi binahat? Diyos ko, na nakakaloka at kamot ng paa si Bre. Nababad daw kasi sa baha. Akala ko kamay niya yun. Yun nga, akala ko rin kamay. Pala paa yun. Teka lang muna, Nay. Anong sabi ni Atasha? Eto na nga, kinorner ko si Atasha. Sabi ko sa kanya, uy, ano yung balita sa inyo ni Vico Soto? Yun nga po, Tito, nagtataka rin ako. Hindi ko alam yun kasi unang-una, hindi pa ho kami nakikita ni Vico Soto. Ang nakikita ko lang po ay si Oyo Soto, si Danica Soto, si Christine Hermosa. Sila pa lang po yung nakikita ko, si Vico Soto. Hindi ko pa ho nakikita. Kaya nagtataka ko sa mga naglalabasan.
Nakakaloka naman. Di ba pala nagkikita pero 1 month ng buntis? Ha? So, in other words, yung pong mga pinanonood ninyo na kaagad-agad ay napaniwalaan ninyong totoo, mga fake news po yon. Dahil usong-uso ho yan sa YouTube. Yung mga nag-iimbento ng balita, usong-uso ho yan. Kasi nga ho, na mo-monetize yung iba. Grabe nga, iba na 83,000, 3 days. Hindi mo, yung balita lang na yun, diba? Tapos wala naman silang mga sources. Oo, tapos parang nag-wish pa sila ng bonggang-bongga doon sa dalawa. Wala nga silang pinagkuhaan ng balita. Kaya wag ho kayo basta-basta maniniwala dyan, ha? Ayan po yung mga fake news account. Oo, naku, Diyos ko, nakakahiya kayo, ha? Oo, minsan nga, di ba, merong gumamit pa ng aking pangalan. Tapos, minessage ko siya, bakit ka gumagawa ng fake news? Ganyan-ganyan. Nireport ko na ito, ganyan-ganyan. Na-demonetize siya. Nagmamakaawa siya. Ang pagmamakaawa niya, please, pakitanggal na po yung yung report ninyo. Hindi ko na po uulitin. Dito lang po ako kumukuha ng pangkain ng mga anak ko. Wala na pong panggatas ang mga anak ko. Ito lang po yung source namin. Kaya wag ko kayo basta-basta magpapapaniwala. Kami ho rito may mga resibo kaming binabalandra dito, di ba? Otherwise, nakausap po yung artista. Yes. Wala namang nagdi-deny na artista na nakausap ko siya. O ibig sabihin, mga legit po. Okay? So, pag galing po dito ang balita, not necessarily paniniwalaan ninyo, kundi pakikinggan nyo lang. So, nasa inyo na kung maniniwala kayo o kung magagalit kayo sa amin. O, diba? Ay, nako. Kaya, Diyos ko, ha? Pahingan nyo yan, ha? Nakakahiya kayo, mga... Napaka-advance. Nakakahiya itong mga vloggers na to. Napaka-advance. Di pa pala nakikita yung dalawa. Tapos, ganyan yung balita. Oo. May binigay na agad. Tapos, mamanhi ka na yata. Di ba? Nakakahiya itong mga ito. Pero, kung totoo man, ha, Naya, bakit din naman itong si Mayor at saka si Atasha? Aba, wala namang problema. Parehong maganda at gwapo. Oo nga, kung totoo. Kung hindi naman totoo. Di ba? At saka si Atasha nga, nag-e-enjoy siya sa hosting. Even itong si Andres, nag-e-enjoy naman sa acting niya. Sila pareho. At nakakatuwa yung mga anak ni Aga Mulak, napakagagalang na bata. Talagang yun ang unang-una sigurong naituro ni Aga at ni Sherlyn sa mga anak na yung mga seniors dapat magbibigay pugay kayo. In fairness naman sa dalawa, sila yung mga lumalapit. Nakakatuwa. Kaya, Diyos ko, napalaki ng maayos ni Aga at ni Sherlyn. Gaganda mga anak. Pati mga ugali mo rin ganda. Ay, oo, ha? Oo, ayan, oo. Kitang-kita nyo, di ba, nasa set kami. Ang saya. Buti ba sila ganyan, Nay? Yung lumalapit sa mga seniors, no? Oo nga, Mama Noy. At saka, gusto ko lang din ng katunayan na ang tanda-tanda mo. Hoy! Mama, yun ang galing kuya senior daw. O hindi, mga seniors sa kanila. Mga artista! Ikaw yung nagsabi, di ba? Kailangan yung mga baguang artista nagbibigay pugay sa mga senior na artista. Naalala ko lang kasi yung kinwento mo, yung si hindi ka pinansin, di ba? Sino? Yung... Okay na. Okay na yan, okay na. Oo naman, kaloka. At least naman, di ba, nakikita ng mga bata, hindi sila nagbubulag-bulagan kung sino yung mga dadaan-daanan lang nila, hindi ba? Ito talaga nakikita, kahit tito, hello po, kumusta po? Ganun sila. Parang ito, kitang-kita na nila, no? Pero hindi naman sila inis na. Ay, sino? Di ba nga, yung nag-shoot na sa Canada, yung Hello, Love Again? Yes! Si Catherine Bernardo at si Alden Richards. Ano man chika dyan? Ayun na nga, Nay. Nagsimula na yung shooting ng Hello, Love Again sa Canada. At syempre, hindi mapigilan, Nay, na ang daming mga Pinoy na alam na nandun si Alden at si Catherine. Sumusugod sila talaga dun sa shooting location. Para diba? manood. Para manood. At mapicturean yung kanilang mga idolo at sana magkaroon ng pagkakataon na makapagpa-picture sila. Nagdamot ba? Ay, hindi! Naku, talagang pinagbigyan ng staff.
syempre, I'm sure may blessing yun ni Alden tsaka ni Catherine, di ba? Na gusto nila, mali natin, baka sila pa yung nakiusap sa staff, di ba? Ito ang ginawa ng production. Dahil kung mababait kayo at nakinig kayo sa akin, lalabas po namin yung dalawa, magpapapicture. Pero, wala na. Sige, wala na lang. Quietly po. Kanina pa po kami, walang tumitili. Nag-announce ako, walang titili, walang ano. Everyone cooperated. So I hope yung mga bagong dating would also cooperate. Okay? Salamat. Pero, hindi po pwede syempre isa-isa. Dahil aabutin tayo maghapon. So isang group picture, and that's it. No, isang group picture. Like, picture for everyone. Tapos, everyone has to enter the car passing by. Their cars passing through. Tapos po, pagka-picture po, kailangan na po natin umalis kasi nga, ano na po, hindi naman din po natin makikita kasi buong araw po, sa loob lang sila. Okay. Wala na pong eksena sa labas, isa lang po yun. Okay po, so wala rin kayo makikita. Diba? Kaya ipapakita na po namin ng isang beses, ilalabas po namin, walang sisigaw. Walang magkakagulo. Kasi once may sumigaw, may magkagulo, papabalikin ko. Okay po? Okay. Hatiin natin sa grupo kasi mukha kayong mga langgam. Okay. Ano special kayo dito? Sumama kayo dito. O dito muna tayo. Dito muna tayo. Sabi ko sa inyo, isang babalik. Ako ang mag-airdrop ko sa inyo. Wait po, dadating dyan, pupunta dyan. Pupunta dyan. Lahat sila may work din ma. Lahat po. One. Ate kuya, labas ka. One, two. Dito po. Nakaharap po ha, nakaharap. Okay, thank you. Dito. Okay na kayo. Sige na po, kami po lalapit sa inyo. How nice of Direk Cathy. Yes! Para sabihin mukha silang langgam, pag lahat kayo isang picture lang, grupo-grupo na lang. Yes. At nakakatuwa yung mga yung mga kababayan natin dyan. Yes. Na talaga namang sumunod sila doon sa pakiusap ng staff na huwag maingay pag nagsushoot. Yes. Kasi mapagbibigyan naman sila after. So, ayan naman. And how nice of Alden and Catherine. Pero habang pinapanood mo yung video, no, damang-damang mo yung pagpipigil. Nagkukuha ng video yung na... kilig? Oo, na tumili, nakiligin, di ba? Correct. Ang marinig lang, shh. Sila mismo nagbibigay ng ng reminder sa isa't isa. Huwag mo ingay, pero kilig na sila. Ayan. Pero kuya, in fairness, good mood dyan si Direk Cathy. Bakit naman good mood naman, sakit-kita to. Kasi diba kuya, dati parang meron siyang issue na nasungitan niya yung isang talent. Parang namumurap ang ayata niya eh. Bakit? Kasi kuya, hindi sumusunod sa instruction. Talent. Ang tagal na nun, Rena. Pwede bang ilibing na natin yan? Hindi na, kasama ka? Naku, maraming nalulungkot pag nawala yan si Rena. Ang dami-daming fans si Rena. Gusto pa naman ni Aga Mulak yan. Yeah, talaga? Oo, tsaka ni Tita Ces Quesada. Tsaka si Charlene Gonzalez. Gusto diba? Tsaka si Bayani at Bayani, no? Ay, talaga? Gusto kang maalis dito. Ayun. De joke lang, pero gusto pa ni Rena. Ang dami niyang fans. Alam ko naman, no? Kasi ang gusto nilang maalis talaga ay si Jex. Hoy, te! Ano ako? Ang dami nga nagsasabi, ganda-ganda ko daw dito. Mga blooming ako lagi. Bakit ka dumadaan sa camera, Jex? Tingnan mo yan, binriefing pa natin yan kanina. Oo. Na huwag dadaan dito. At pag nangingi ka ako ng pera, dapat
huwag sabihin pesos. Oh. Sabihin niya cash. Ha? Oo. Kaya nga may Gcash eh. Walang Gpeso. Oo. Yan. Ako, sorry kahit mabash kami dito. Hoy! Mabash kami dito. Ma-jeep, makotse, mamotor, ma-LRT. Parang napanood ko yan. Saan mo ba napanood yan? Sa TikTok. Kayo talaga, mamalay ko yung OG, kaya nanilipat ng time slot eh. Hoy! Ano kinalaman? Ito naman sa paling kita dyan. Ano kinalaman? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood sa amin na hindi pa subscriber. Mag-subscribe na po kayo. Now na! At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan pa rin po nakapost ang ating pong ginawang bahay sa Tagaytay. Naku, ang dami na excited dun sa Airbnb. Konti na lang po. Malalaman niyo na po ang detalye. Yes. Panoorin niyo po yan, ha? At nais po natin syempre magpasalamat sa Envy Skin Beauty and Wellness Center for our skin, body, and wellness. Diba? Nagbabakbak po ang face ko ngayon. Ako hindi. Nagbabalat dahil nag-PRP. Diba? Thank you so much, Envy. Ano yun? Nawala na yung pigmentation ko. Diba? Diba pag tumatanda ka, umiitim yung dito mo? Oo. Diba may ito mga nawala, ibang ano ka dati? Hindi dahil nga yan sa Envy. Bongga. Yung mga drip din kasi nila na galing ng Switzerland. Ayan. Thank you so much, Martina Sabusa, for my hair. Oh, yes. para ni Martina. Magaling din na makeup artist yan. Yes. Yan ang yan. makeup artist ni Miss Aiko Melendez. Yes, Congratulations, Martina. Okay ka na? Yes. Si Brenda na Brenda. Hello mga ka-update! Papalaw naman po ng aking FB page at Mrema, M-R-E-N-A. Yeah. Kung hindi pa nagbaha, hindi pa siya makakapag-post. Oh? Talaga? Kuya! Kasi pinost niya medyo maugat. Oo, Oo, di ba? grabe na. Hello. Kuya, wait lang. Thank you muna kay Doc Jessica D of Ideal Vision. Yes. Oo. O, inihintay ka na ni Doc LJ Libatike ng Smile Creation. Ay, oo nga. Hindi ka naman daw nagpupunta, nakakaloka. Anyway, ayan, syempre pa ang aking panayam, ang nakakalokang pahayag ni Miss Celia Rodriguez kay Coco Martin. Oo, nakakaloka ha. At ang daming humanga. At Diyos ko, sino yung direktor na tinarayan ni Miss Celia Rodriguez? Yan po ay sa OG Diaz Inspires na nasa I1PFC na rin po. Ha? Oy, dun sa mga magbubuntis, nagbabalak magbuntis, at wala pa kayong doktor. Ha? Akala ko wala pang matris. Gaga. Yung mga naghahanap ng mga reliable, dependable, at ang turing sa inyo kapamilya. Ayan. Oo. Punta kayo sa San Juan OB-GYN Ultrasound Clinic dyan sa Ene Domingo. Wow. Ayan ang kanilang fan page. Lahat ng mga anak ko dyan nag-consult, nagpa-check up, at nag-deliver din sa aming mga babies, sa aming mga anak. Si Doc Cecil Perez ng San Juan OB-GYN Ultrasound Clinic. Ayan ha. Pupunta ko dyan. Naku, hindi, sorry ha. Hindi niya magagawa ng paraan na magkaroon ka ng matris. Hindi niya kaya. Sayang naman. Yan yung the best OB-GYN ko. Bakit ikaw nagawa ng paraan? Ay, sorry. The best OB-GYN ng mag-iina ko. Mabuti na yung malinaw. Akala ko kasali ka high-tech ang mga gamit nila dyan. Diba? Yung ultrasound nila talagang, colored. Wow! Diba, yan po yung kanilang phone numbers pag gusto ninyo, ha? Ayan, yung 5 anak ko, si Doc Cecil Perez ang nag-deliver. Wow! Yan. At muli, ito pong yung lingkod, Papa Jose OG Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo itong imaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin?
Hey! Ichika mo na, dali. La 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 la. Chika mo na, dali. One more time. La 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 la. Chika mo na, dali. Kasi nga, binaha sila. At ang nakakaloka, nasa rooftop na sila. Inabot pa rin sila ng baha. Hindi, kuya, hangin naman yung umabot sa amin. Hangin. Kaya pala nakakapit si Mrena dun sa, sa pole. Oo, kaya ang yabang-yabang mo. Bakit? Ang hangin. Ay! Diba? Gusto mo pala ba sinabi?